iba na ang pananalita natin. Kaya bilang isang Kristiyano, tayo yung liwanag. Tayo yung liwanag. Bawat lakad natin, taglay natin ang pagiging anak ng Panginoon. Di ba? Dahil magulo na nga yung sanlibutan, madilim na nga, bakit pa tayo, hindi naman tayo talaga, dahil sabi nga ng iba, tao lang naman tayo. Di ba? Tao lang naman tayo nagkakasala, pero alalahanin natin ng ating Panginoong Hesus, binigyan tayo ng kaligtasan para sumunod sa Kanya, hindi sa sanlibutan. Kaya nga sabi sa Biblia, iniba tayo, binukod tayo ng Panginoon sa madilim na sanlibutan patungo sa liwanag. Kaya gampanan natin yon. Gampanan natin yon. Makikita natin yon sa, basahin natin ang mga text ng Matthew 5:14 hanggang 16. Basahin natin para maano natin. Dito lang tayo sa Bible, para hindi ako malito kasi kasi sa totoo lang kahapon kasi sobrang pagod, hindi nga kami nag-ano ni pastor na sabi nga ni pastor, pagka punta ka lang dito para mag-guide niya ako, pero hindi ko nagawa dahil maghapon ako doon sa tapos nag-text ako kay pastor, hindi niya rin siguro na nabasa. Kaya inano ko na lang, dahil naman sa Panginoon, nagawa din natin, may paliwanag ng intindihin nyo na lang. Basahin natin yung Matthew 5:14 to 16. Ang sabi ng Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin maningasan ang isang ilawan at inalalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At lumiliwanag sa lahat ng sa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. 17 at doon lang. Di ba? Ang ganda. Pag tayo daw ang Kristiyano, sumusunod tayo sa alignment ng Panginoon, nakikita tayo ng mga unbeliever. Di ba? Sabi, pero kung tayong mga Kristiyano ay naka-align sa sanlibutan, sigurado, sasabihin, ang iyong pagka-Kristiyano, ang iyong pagkaanak ng Panginoon ay sa bunganga lamang, wala sa puso. Yeah. Kaya ilitaw natin ang liwanag. Ilitaw natin ang liwanag sa sanlibutan na ito. Dahil ang sanlibutan puno ng kasalanan, madilim. Ilitaw natin bilang isang Kristiyano sa sanlibutan na ito. Pangalawang ginagampanan ng Kristiyano sa sanlibutan. Tayo ang asin sa sanlibutan ito. Di ba? Lagi natin naririnig to sa mga tayo yung asin, tayo yung asin. Ano ba ang gawain ng asin sa ating pagkain? Di ba? Pampalasa. Yan yung pag nilagyan mo ng asin yung isda, hindi nabubulok. Sumasarap. Kung sasabihin ng iba, sumasarap. Ganon din tayong Kristiyano dito sa sanlibutan. Paggampanan natin ang bilang Kristiyano sa sanlibutan na ito, ang sanlibutan sumasarap. Sabihin natin, mas masarap doon sa layaw, doon sa lugar na hindi kaakit-akit, mga unbeliever yung kasama. Minsan hindi natin iwasan ang pagsasama ng unbeliever. Pero yun ang pinaka-importante. Bakit may plano ang Panginoon na makahalubilo natin ang unbeliever, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon? Dahil may purpose ang Panginoon . Dahil ikaw na nga yung ilaw, ikaw pa yung asin, sinamahan ka ngayon ng walang lasa at ang buhay niya nasa dilim. Kaya share natin yun. Pero hindi natin nagawa, no? Lalo na ako
Mula bata hanggang ngayon, nasa ano ako, pero isa lang ang na dala ko sa ano, yung misis ko lang. Wala akong ibang kaluluwa na. Pero, siguro dahil ngayon lang ako parang na ano sa mga ganito. Dati kasi pagkatabi tayo, mapapanisan tayo ng laway dahil hindi ako ano, mahiyain talaga ako. Pero ngayon parang na ano na natin. Pero balik tayo sa ano, sa ating pag-aaral. Sabi nga tayo yung liwanag, tayo yung asin. Yung asin, kahit saan natin nilagay yan, kahapon si pastor nag-ano sa bahay, asin ang ginamit. Pantaboy daw ng maligno, sabi niyo. Pero para pagkakalam ko, nandun pa rin pastor yung maligno. Hindi na konti asin lang kasi. Kaya doon, napansin natin, pag konti lang yung asin na ilagay mo sa isda, ano mangyayari sa isda, di ba? Hindi pa rin mapipreserve. Hindi pa rin siya, mabubulok pa rin siya. Kaya kailangan nating mga Kristiyano magparami. Para pag marami tayo, lalagyan natin ng sanglibutan na ito ng maraming Kristiyano, mapipreserve natin ang sanglibutan nito. Di ba? Kung konti lang tayo, mabubulok pa rin. Dahil ang sanglibutan nito, ilagay natin, nasa 5 billion population na tayo, siguro, di ba? Di ko lang sure. 5 billion, milyon na. Tapos tayong Kristiyano is wala pang 10% sa sanglibutan ito. Anong mangyari ng sanglibutan na ito? Mabubulok at mabubulok. Kaya sabi nga ng magparami tayong mga Kristiyano. Magparami tayo. Gawin nating yung liwanag ng isang Kristiyano at ang asin ng isang Kristiyano. Gawin nating sobrang liwanag ang sanglibutan nito. Dahil ang Panginoon, di ba, ang Panginoon ay maliwanag. Sobrang liwanag ng Panginoon. Ganon din tayo bilang isang Kristiyano. Kailangan magliwanag tayo sa sanlibutan. Hindi natin maisabi ngayon na mga kasamahan ko kasi unbeliever, kaya nadala ako. Hindi pwede. Hindi rin natin masasabi na, pinaglupitan kasi ako ng tadhana. Ganon yung mga Pinaglupitan kasi ako ng kapalaran. Kaya gumawa ako ng gawaing sanlibutan. Bilang isang Kristiyano, pagsubok yon. Hindi pag malupit siguro. Pagsubok ng Panginoon sa'yo, para yung ilaw na yon, bilang isang Kristiyano ay lalong tumingkad. Ang asin kaya ginawa ng Panginoon yon, dahil para yung asin na yon, di ba pag niluto ang asin ay tumitingkad rin? Nagiging maalat. Pero mayroon rin daw asin sa Pangasinan na matamis Pinaglihi daw Pinaglihi daw yun sa asukal. Kaya yung asin na yon ay matamis. Kaya naniniwala ba kayo na may matamis na asin? Di ba? Wala. Kasi ang asin, yan yung taga-preserve kung kailangan nating i-preserve. Yan yung mga kasangkapan na yan. Kaya bilang isang Kristiyano, huwag tayo magpadala sa tukso ng sanglibutan. Dahil pag tayo na nga yung liwanag, tayo pa yung asin, natuksot pa tayo sa sanlibutan. Dahil ang sanlibutan parang parang tubig ba? Ang asin, ilagay mo sa tubig, natutunaw. Di ba? Ang ilaw, napakaliwanag, ilagay mo sa tubig. Anong mangyari? Pupunde. Kaya, ipakita natin bilang isang Kristiyano na dito sa sanlibutan, kaya tayo naging anak ng Panginoon. Dahil ang Panginoon may purpose sa buhay natin. May purpose sa mundong ito. Hindi naman tayo magtatagal dito. Hindi tayo magtatagal. Di ba ang Panginoon mayroong inilaang paraiso sa atin? Hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Kaya kung tayo nainip, bumalik ka na sa Panginoon. Di ba? Hindi. Ganun ang ginagampanan natin bilang isang Kristiyano dito sa sanlibutan.
Wala nang iba. Kundi, gampanan lang natin bilang asin at liwanag. Pangatlong ano ng Kristiyano, pangatlong papel niya dito sa sanlibutan ay taga-dala ng Ebanghelyo ng Panginoon. Taga-dala ng salita ng Panginoon sa sanlibutan. Mababasa natin yon sa Mark 16, verse 15. Marcos 15, verse 16. Anong sabi ng Biblia sa Kristiyano? Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ito yung pangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Di ba? Yan ang utos ng Panginoon sa atin bilang isang anak ng Panginoon. Magparami. Para kung marami na tayo, kaya na nating paliwanagin ng isang libutan. Kasi sabi sa Biblia, sa James 5:20, ang pananampalataya kung walang gawa ay baog. Ang ibig sabihin, kung nanampalataya ka lang na hindi mo pinakilala o hindi mo ihayo yung salita ng Panginoon, ay baog. Ano ba yung baog na itlog? Di ba mabaho? Di ba? Dahil hindi rin yun inasinan. Hindi rin. Pero pag ang itlog, ano yan pag inasinan mo rin, ang resulta nun ay magiging masarap na itlog. Tapos ang itlog, pag nilagyan mo ng ilaw, incubator, anong mangyari sa itlog? Mapipisa. Kaya yun ang Kristiyano. Ihayo natin yung salita ng Panginoon para mayroong mapipisa na isang buhay. Di ba? Pag na-share natin ng salita ng Panginoon ang isang unbeliever, pag tumanggap sa Panginoon, isang buhay na. Parang ganon din sa itlog. Di ba? Ang pananampalataya, pag walang gawa, ay katulad sa baog na itlog. Kaya pag wala tayong ginagawa bilang isang Kristiyano sa sanlibutan na ito, ang sanlibutan na ito mababaog. Magiging mabaho, masisira. Yun ang yun yung mga papel ng mga Kristiyano dito sa sanlibutan. Dahil pag yung salita ng Panginoon, ilangyaw, ibalita natin. May Bisaya, mahirap magtagalog pag Bisaya pero ibalita natin para magiging ganap na bagong nilalang ang isang tao. Pag nakarinig yon, di ba ang itlog inilagay sa incubator, pipisa, o 10 itlog man nilagay mo, mapipisa. Ewan ko, may nabubulok din yan, kapars, di ba? Mayroon. Ang nabubulok dyan siguro yung hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. Yung parang, ay alam ko na yan, mayroon kasing ganyan Kasi dati, pag di ba, pag nagbibigay tayo ng tracts, ay, ikaw na lang bumasa niyan. Alam ko na yan Maraming ganon. Marami naman kasi, hindi naman natin kasi mapagkaila na maraming tao na maraming alam sa Biblia, pero hindi niya alam kung paano niya dalhin sa buhay niya. Napakadami, kahit nga parang kabisado yung Biblia, pero sa buhay niya hindi mo makikita. Kaya ganon ang mangyari. Ganon ang mangyari sa yung nasa sanlibutan ka lang na wala kang puso sa Panginoon, hindi ka sumusunod sa utos. Parang wala kang liwanag. Wala kang liwanag at hindi ka magiging asin sa sanlibutan ito. Kaya bilang isang Kristiyano, hindi ko na pahabain dahil mahirap na pag humaba pa ng humaba Bilang isang Kristiyano, gampanan lang natin ang utos ng Panginoon. Magiging asin sa sanlibutan ito, magiging liwanag sa sanlibutan ito, at ihayo natin yung salita niya
para mayroon tayong, sa bawat araw kung maghahayo tayo. Pero pasalamat nga ako sa mga kabataan ngayon, sa mga young people na lumalabas. Wag kayong mapagod, wag nating ay wala namang tumanggap ng tracts na ito. Ibalik nyo. Kasi pangit din na pag binigyan nyo ng tracts, pagbalik mo yung tracts na sa kalsada, di ba, sasama din ng loob mo. Kaya yung paliwanag mo, kung ayaw nila, sino ang lugi? Sila, di ba? Dahil hindi nila tinanggap ang liwanag na dala mo at ang asin na dala mo. Hindi nila tinanggap. Sila ang talo. Bumalik ka. Bukas na naman. Pero sa isang araw, mayroon tayong nakukuha. Kahit isang buhay. Ano ang sabi ng Biblia? May isang buhay lang tayo na makuha sa araw-araw. Nagbubunya ang buong kalangitan. Diba? Parang nagpipesta. Basta, masaya ang kalangitan pag may isang buhay lang tayong nakukuha bawat araw. Diba? Hindi naman mahirap yung sabi ng Panginoon. Hindi naman nagsabi ng Panginoon, ay, kumuha ka ng 100 kaluluwa para magbunya ang langit. Hindi, sabi lang ng Biblia, isa lang para magbunya na ang langit. Napaka lang eh. Pero itong mga utos at ng Panginoon at gagampanan natin bilang isang Kristiyano, hindi pa natin natutupad. Yun lang po. Yun lang ang masakit na bilang Ama sa langit na hindi natin natutupad ang kanyang utos at kanyang habilin sa isang Kristiyano. Dahil nasa tayo, hindi naman natin ngayon dahil nasa sanlibutan tayo ng ng puno ng kasalanan, lalo na ngayon. Dumagdag na naman yung cellphone. Dati, nung panahon namin, may piso ka lang, masaya na, touching ganyan, masaya ka na. Ngayon, may piso ka, hindi mo pansinin, marami akong nakukuha sa kalsada. Dahil ngayon, nasa sanlibutan tayo na puno ng kasalanan. Mas lalo na yung ngayon na may cellphone na, di ba? Lahat, isang pindot lang, makikita mo na yung mga nakasayaw doon. Pwede namang sumayaw na nakapantalon. Bakit magsushort pa? Di ba? Bakit spaghetti ba yan? Yung hanggang dito? Yan, yung ganito. Pwede namang magsayaw na Kaya, napakahirap lumaban sa sanlibutan na ito kung wala kang Panginoon sa buhay. Paano natin malalaman ang Kristiyano na mga kabataan sa panahon na ito? Ito lang ang lagi kong tinitingnan kung paano ko masasabi na itong kabataan na ito ay Christian o may takot sa Panginoon sa pananalita at pag-uugali. Dahil kung manamit ka na pag nakayuko ka, makikita na yung dibdib mo, ganun ang nangyari. Hahawa ka na dito, hahawa ka pa dito. Pinahirapan mo lang sarili mo, hindi ka Christian. Hindi ka anak ng Panginoon. Bakit? Ba't mo ilalantad ang binigay na katawan ng Panginoon sa iyo kung may pagmamahal ka? Hindi mo nga minalang sarili mo, mamahalin mo pa kaya ang Panginoon? Hindi, di ba? Kaya tayo, pangit din sa lalaki kung lang. Kaya doon, sa akin lang, sa tingin ko lang, doon ko nakikita ang mga tao na may takot sa Panginoon. Pananamit, pananalita. Dahil tatawagin ka ng Christian, pero mura ka naman ng mura dyan. Nagmumura ka, di ba? Paano ka magiging Kristiyano na sa salita pa lang, hindi mo na magampanan. Huwag mo nang sabing Kristiyano ako. Mapapahiya lang ang ating Panginoon. Dahil sasabihin, Kristiyano ka, may Panginoon ka sa puso, tapos salita mo ganyan. Di ba? Huwag na natin gampanan natin lang. Ito lang ang sabi ng Biblia at sabi ng Panginoon. Gampanan natin bilang isang Kristiyano
ang magiging ilaw ng sanlibutan, magiging asin ng sanlibutan, at ihayag natin ang ebanghelyo ng Panginoon sa sanlibutan na ito. Para ang sanlibutan na ito, dating madilim, dating walang lasa, magiging may lasa at magiging maliwanag. Kung mayroong maraming Kristiyanong nagsama-sama. Dahil ang sanlibutan na ito, may lasa lang to sa mga unbeliever na tao. May lasa lang to. May liwanag lang to sa kanila. Dahil sanay sila sa kasalanan eh. Sanay sila sa mga ganong gawain. Pero sa practical na kung ang Panginoon, pag may isang tao na nagkakasala, sobrang sakit sa loob ng Panginoon. Isang tao lang. Paano pa kaya kung 90% ng sanlibutan ito puro makasalanan o 50% sa sanlibutan ito na puro makasalanan? Baka makapag-isip ang Panginoon na gugunawin ko na lang to. Di ba? Kaya hanggat hindi pa ginuguna ng Panginoon ang sanlibutan ito, gampanan muna natin to ang nakasaad sa Biblia bilang isang Kristiyano. Salamat po at magandang umaga. Amen. Ngayon po, ang hamon po sa atin ngayon is, Lord, ay gawin mo po akong asin at ilaw ng sanlibutan. Di ba? Tayo mula tayo muko, tayo mag-pray. Let's pray. Ama, kami lumalapit po sa iyo at kami ay humihingi ng karunungan kung paano po kami lumagay sa sanlibutan ito. Kami ay nilagay mo sa sanlibutan upang magsilbing asin para magbigay ng lasa sa sanlibutan ito. Yung mga buhay na walang lasa ay mabigyan ng flavor na galing po sa Panginoon. Tulungan mo din po kami na magsilbing ilaw dahil sa mundong ito, mga kabataan po namin ay nabubuhay sa dilim. Kailangan po nila ng liwanag. At kami po ang nagsisilbing liwanag at asin sa sanlibutan ito. O Lord, ang hamon po namin sa bawat isa ay magsilbi kaming tunay na asin, tunay na liwanag sa mundong ito, Panginoon. At kung yun po ang desire po namin, ay Lord, we pray. If that is our request and desire, why don't we pray? Let's pray together at magpray tayo na, Lord, gawin mo po akong tunay, totoong ilaw na nagniningning, nagliliwanag sa sanlibutan ito. Upang ang patutuo ko ay makita ng tao, malantad sa paningin ng tao at makita nila ang Ama sa buhay namin, O God. Makita ng ibang tao ang Diyos sa buhay po namin. Malasahan ng ibang tao ang pag-ibig mo, O Diyos, pamagitan po namin. Ito po yung aming role, Ama. O Diyos, bilang mga asin at liwanag, ilawan sa sanlibutan ito. If there is someone na meron po na yun, dito tayo tumayo and let's pray together dito. Lord, I want to be that salt. I want to be that light. Kung meron po sa atin, let's pray together. Meron po sa atin. Gusto ko pong magsilbing asin at liwanag sa mundong ito. It is my prayer, Lord, na yung aking patutuo bilang Kristiyano ay maingatan mo, O Diyos. Makita ang Ama sa buhay namin. Makita si Kristo. Marinig si Kristo. Maaninag ang mukha ni Kristo sa ating mga buhay, Panginoon. Ama, narito po kami at naninikluhod at humihingi ng iyong gabay sa aming buhay, Panginoon. Tulungan na po kami na mamuhay ng bilang liwanag sa iba. Tulungan mo kami na mabuhay na nagbibigay ng lasa sa ibang tao. Maranasan nila na may halaga, may layunin ng buhay po namin. Hindi katulad ng isang buhay na matabang, buhay na walang direksyon. Narito po kami para magbigay ng pag-asa sa sanglibutang ito. Panginoon, narito po ang mga anak mo. Tulungan mo kami na magsilbing liwanag
Tulungan mo kami na magsilbing ilawan at asin ng sanglibutang ito na puno ng karumihan at kasalanan, Panginoon. Aking pong itinatalaga sa iyo ang bawat anak mong narito sa harapan. At mas pagtataas ng kamay ng iyong lingkod, igawad mo ang iyong basbas, ang iyong pag-iingat, ang iyong tugon sa aming pong desire na maging ilaw at asin. Ay aming pong tanggapin ngayong umaga pong ito. Salamat po sa iyong pinakamataas na papuri pa. Salamat. Ang lahat ng ito ay aming pong hiling, dalangin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At amen. Amen. Salamat, Pastor Brother Toto. Pastor nituloy yan. At any announcement?